Basta. Okay lang po. Hello po. Oy, sa tingin nyo, sa ikatatagal ng relationship ng dalawa, mas yung complementary ang ugali or magkasundo? Tapos, ang sundot na tanong ko doon, kasi sinabi nyo kanina, di ba, nung simula, nagkakaroon kayo ng differences. Mas okay ba yon or yung sa simula pa lang magkasundo na sa mga magtatagal na relationship? And ang follow-up ko doon, nagkaroon na ba kayo ng time na nagtrabaho kayo na meron kayong differences? At paano nyo na-overcome? Sa totoo lang po, feeling ko mas okay rin po talaga na we're open about each other's differences. Kung ano po yung hindi okay sa amin. Para in the long run, alam na po namin kung paano pakisamahan yung isa't isa. And yes po, ito po yung usapan namin. Kahit anong mangyari, magtatrabaho po kami. Kahit hindi po kami bati, minsan hindi po ma-notice. Wala madadamay. So, nangyari? Opo. Yes po, hindi po namin dinideny kasi we're humans, of Normal course. lang. Normal naman po yun eh. Mas okay nga po na mas nag-aaway kasi that means you care. Yes. Kasi if wala kang pakialam, hindi ka maapektuhan. Pero we show that we care kasi affected kami. Tsaka kada away po namin, kailangan inaayos namin agad. Kailangan inaamin kung may mali ka. Tsaka yung away namin, dapat natututo kami. Yes. Hindi ulit-ulit na lang. Paano nyo na-overcome? Ang away, O especially pag sasalang na, mas kailangan nyo pag po mag-usap. talaga wala kami choice na hindi talaga kami nag-uusap, hindi talaga kami nagpapansinan, hindi pwede madamay yan. Totoo Hindi po lang. pwedeng madamay yung work po namin. Kasi yun po yung goal namin eh. Makamit po yung pangarap namin. And we don't wanna be in the way. Sabihin mo yun. Meron nga po kami, yung last scene namin sa STP, yung kissing scene namin. Maghapon po kami hindi nag-uusap nun. Pero ganun po yung kinalabasan ng kissing scene namin. Wow. Yun po. Pag work po, work. Work. Walang feelings. Work. Apo. Pero wala kayong nilalapitan para tulungan kayong magkaayos. Wala. Walang ganun. Kayo Alam mismo. po namin sa sarili namin pag nagkakamali kami at kung ano po yung dapat namin i-use. Ayaw po namin makadamay ng ibang tao. Because the tendency is, if you tell your side to one person, paano yung side niya? Oo. Magiging siya, parang Lalo lang kami magkaka-prejudice sila. magkakaaway. Opo. Mas okay na we keep it to ourselves. Tapos, pag-uusapan naman namin kapag ready na kami. Oo. Walang laglagan. Kami lang. Yes. Thanks, Thank you po. Or can be storyline na gusto nyo pang i-explore in the future? Horror. Same. Gusto ko po horror and siguro isa pang drama. Ayun. No, Anong, or heavy drama nga. Heavy drama. And anong then- klaseng horror ang gusto nyo i-explore? Yung mga habulan ba? Mga ganyan mo? Gusto ko po kasi yung mga paranormal. Mm. Yung yun, nakakatakot na yung ganun sobra. Parang yung Autopsy of Jane Doe, Ay, parang gano'n. grabe naman yun. Yung mga ina-exercise, yung mga sinasapian, ganyan. O kaya yung parang, yung Himalawer. Ano? Basta, basta marami po akong gustong gawin. Pero ang pinaka-favorite ko pong genre talaga kasi horror. Mahilig po ako manood ng horror. Ako pangarap ko pong maging The Grudge ng Pilipinas. Totoo, kamukha ko po yung pag nilalakihan ko yung mata ko. Sample nga. Ay. Diba? Hindi, totoo, pangarap ko yun. Nung bata po kasi ako, takot na takot ako sa kanya. Nung So bata- ngayon na parang nandito na po tayo sa industriya, sana magkaroon ng The Grudge ng Pilipinas. Gusto ko rin po maging multo. Kasi bata pa lang ako, tinutokso na ako nung Mukha akong pala sa multo. nako. Oo, hindi, sinabi ko rin sa kanya, kumaham siya sa dako. Mukha kasi kami multo eh, hindi mo pares kami. Oh. Pwede, di ba? Pwede. Ayun na, ready na si Angela. Ayan, nakakatakot. Tama na, all. Ayan. Thank you so Joke lang po. much. Salamat, Ayun, salamat. excited na magkaroon kayo ng horror project in the future. Thank you. Alright, Thank you po, well, diba, may pa-acting pa dito si Angela. Thank you so much. Okay, moving on to our third and final batch. For this afternoon, we have Robert Requentina, Jojo Panaligan, Mark Magadia, Dolly Ann Carvajal, and finally, Cine Geeks Podcast. Now, from Pop News, pakinggan natin Robert Requentina. Hello, Hello Rachel. po. Magandang hapon.
Last year, na-mention nyo na pangarap nyo yung Film Fest, MMFF. Opo. And then lumabas nga kayo sa awards night, ano? May chance kaya this year na may entry kayo sa Mali? Yan po ang Manifesting pangarap. po, manifesting. Pero like wala pa sinasabi sa inyo na mukhang may ipapasok tayo this Wala, year. wala po. Wala po ganun. Excited na ako gumawa ulit ng pelikula. Iba talaga po yung feeling pag nakakagawa ng pelikula. Sobrang saya din. Pero ayan po yung pinakapangarap namin ni Angela ngayon. Magkaroon po ng MMFF. Sa chat po namin hanggang ngayon nakapin yun. Magkaka-MMFF tayo this year. Pero hindi nyo ba na-mention kay Boss Vic na, Boss, baka pwede? Walang Hindi po kasi ganun kami pa. ganun eh. Oo. Hindi po, ano po eh, kung ano lang ibigay sa amin, sige lang po kami ng sige. We count our blessings. Tsaka lagi po namin sinasabi sa isa't isa na kahit gano'n pa tayo kapagod, kailangan tanggap lang tayo ng tanggap ng trabaho. So for the meantime, manifesting lang muna. Yes. Thank you and congratulations. Salamat po. Thank you po. Great question. Maraming salamat po. Ngayon naman from Rider PH Studios, Jojo Panaligan. Hello po. Ay, Kung magkaroon ng comparison, halimbawa, ano kayo nung si Robin tsaka si Angela nung wala pang Robgel, at saka ano kayo ngayon as Robin and Angela pero na bahagi na ng Robgel? Tig-isa kayo. Si Angela Muji, before Rabjel, para siyang may sariling mundo. Kasi takot siya makisalamuha sa mga tao. Once nakapag-high na siya sa lahat ng tao, magsosolo na siya. Wala na siyang ibang gagawin, kundi matulog, magbasa ng script, maghintay ng sequence niya. Tapos pagkatapos nun, magbababay siya sa lahat, uuwi na siya. Si Angela noon, takot makipag-friends. Takot sa mga tao. Pero si Angela, after Rabjel, eto na ako ngayon. I love speaking with people. I love getting to know them more. Nakikipag-bonding na ako. And mas na-appreciate ko na yung mga tao around me. Parang siya yung nag-bring out ng pagka-extrovert ko. Yeah. So si Robin yung parang nag-push sa'yo. Yes po. Okay. Ako naman po, si Robin before Rabjel. Siguro si Robin nung solo pa po. Makulit pa ako nun eh, bata pa po ako, di ba? Natututo pa. Kaya ngayon sigurong may Rabjel na, siguro mas matured na po ako ngayon. Mas nakakaintindi na po ako ng mga bagay-bagay. Yun. Okay, salamat. Salamat po. Thank you. Okay, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin ito from Philippine star, none other than Dolly Ann Carvajal.